Kung nandoon ka noong inilabas ang Siri noong 2011, malamang na namangha ka sa teknolohiya. Kung minsan mo nang hiniling na magkaroon ng personal na assistant na magpapaalala sa iyo ng lahat at susunod sa bawat utos mo, gusto ng Apple na makilala mo si Siri. Si Siri, yan ang pinag-uusapan natin ang bagong iPhone na ilalabas at ito ang kinahuhumalingan ngayon. Uso ngayon si Siri bilang susunod na hakbang sa voice technology na naglalagay ng personal assistant sa bulsa mo. Ngunit makalipas ang ilang taon, napalitan agad ng pagkadismaya ang kasabikan. Madalas, hindi hinahayaan ni Siri na tapusin mo ang pangungusap. I-text ang aking matalik na kaibigan ng ganun lang. Bigla niya akong pinutol. Hindi pa rin maganda ang performance ng voice assistant hanggang ngayon. Mahal na Tim Cook, hindi gumagana ang Hey Siri mo sa mga bagong iPhone, hindi talaga. Gusto kong malaman kung ako lang ba ang may malaking problema kay Siri. Hindi talaga niya ma-spell ng tama ang pangungusap. Hey Siri, pwede bang magpadala ng mensahe? Hey Siri? Paano naging pinakamahina si Siri mula sa pagiging pinakamahusay na voice assistant noong 2011 sa loob lang ng ilang taon? Marami rito ay dahil sa luma nitong teknolohiya. Ang pagiging unang voice assistant sa merkado ay naging sumpa kaysa biyaya para sa Apple. Sa AI, mabilis ang pagbabago, pero kapag nag-invest ka na ng husto sa isang AI architecture, parang na-stuck ka na roon. Ang paggawa ng bagong voice assistant gamit ang bagong arkitektura ay nangangahulugang magsimula muli. Ang teknolohiyang pinagbatayan ng Siri, na kilala bilang Open Agent Architecture, ay pinangunahan ni Adam Shear sa SRI International noong 1993. Doon niya ginawa ang unang prototype ng Siri, kahit wala pa itong pangalan noon. Mahigit 20 taon gumawa si Shear ng 50 bersyon ng teknolohiya hanggang sa maging komersyal na Siri app para sa iPhone. Ginawa ito sa tulong nina Doug Kitlis at Tom Gruber. Noong 2008, si Kitlis ang nagmungkahi ng pangalang Siri hango sa kanyang katrabaho sa Norway. Pinaikling anyo ito ng Sigrid na sa lumang Norse ay nangangahulugang tagumpay at maganda, ngunit hindi na ito kaugnay kay Siri ngayon. Pero noong mga panahong iyon, may pag-asa pa sila at sa simula, naging maayos naman ang lahat. Nang inilabas ang Siri app noong Pebrero, 2010 agad itong sumikat at naging napaka-popular kaya napansin ito ni Steve Jobs na agad na nahumaling dito. Dahil sumasalamin ito sa idealistikong pananaw ni Jobs para sa teknolohiya, naniniwala siya na hindi dapat naghahanap ng impormasyon ang mga tao gamit ang internet browsers o apps. Sa halip, ang teknolohiya ang dapat gumawa ng paraan at dalhin ang impormasyon sa kanila. Sumang-ayon si Siri CEO Doug Kitlaus sa layunin ni Jobs. Pangarap niyang makausap mo ang internet at ang assistant mo na ang gagawa ng lahat para sa iyo. Hindi mo na kailangang alamin ang pinagmulan ng impormasyon. Hindi mo na rin problema ang paghahanap ng app at website. Ngayon, kung iisipin mo, ang inilalarawan ni na Jobs at Kitlis ay parang ChatGPT o anumang generative AI na pinapagana ng LLMs. Ngunit ang arkitekturang pundasyon ng teknolohiyang iyon ay naimbento lang noong 2017. Ang Siri ay isang rule-based na AI, kaya lang nito gawin ang mga manu-manong na iprogramang gawain na tinatawag ng mga inhinyero na mga domain ng kaalaman. Nang ilunsad ang Siri app, may 25 domain ito gaya ng kainan, libangan, panahon at transportasyon. Kapag tinanong tungkol sa pagkaing Italyano, natutukoy nito ang mga keyword sa kainan at nagpapakita ng listahan ng lokal na Italianong restaurant. Pero may limitasyon ang teknolohiyang ito na agad natuklasan ng Apple matapos bilhin. Si Richard Williamson na namuno sa bagong buo na Siri team ang naglarawan ng kanilang natuklasan at sinabi niya, maraming palabas at ilusyon sa orihinal na implementasyon ng Siri. Hindi ito AI, walang natural language processing, walang paglalagay ng konteksto sa mga salita, puro pagtutugma lang ng mga keyword. Ibig sabihin, kung may keyword na tumugma sa isang domain, doon lang kukunin ni Siri ang resulta mula sa kategoryang iyon. Halimbawa, may pelikulang Score tungkol sa movie Score. Tinanong ko si Siri sa Apple TV ng Score. Sabi niya, anong laro, anong sports? Nabilang ang salitang iyon sa sports. Ayon kay Williamson, mahirap gawing native feature ng iPhone ang Siri mula sa app na may libu-libong users, patungong milyon-milyon. Si Scott Forstall ang bumili ng Siri base lang sa mga demo, halos walang masusing pagsusuri. Kailangan naming gawing scalable yon na malaking engineering problem. Paano mapipigilan ang pag-crash ng software? Gulo talaga noon.
Halos 1 taon lang ang Siri team para gawin ito dahil gusto ni Jobs na maging tampok ito sa iPhone 4S bago ang deadline, kailangan nilang magkompromiso. Binawasan ang domain ng Siri mula 25 naging 15 at tinanggal na ang access sa third-party APIs. Hindi na makakabili ng ticket o makakapagpareserba si Siri, listahan na lang ng sinehan o restaurant ang maipapakita niya. Pagkatapos, kailangang mano-manong bumili ng ticket o magpareserba ang mga gumagamit. Ikinainis ito ng orihinal na co-founder ng Siri dahil gusto nilang gawing parang App Store si Siri para sa AI, kung saan pwedeng magdagdag ng suporta ang mga developer tulad ng paggawa ng app sa iPhone. Sa ganung paraan, mas magiging kapaki-pakinabang si Siri pero gusto ni Jobs na mag-focus lang sa features na kontrolado ng Apple at nangakong gagawa ng third-party ecosystem para kay Siri sa hinaharap. Hindi na niya natupad ang pangakong iyon dahil pumanaw siya isang araw matapos ipakilala si Siri. Sabi ng dating empleyado, nang pumanaw si Steve Jobs, nawala ang direksyon nila at di na nakita ang kabuuan. Pagsapit ng Oktubre 2011, handa nang ilabas si Siri, ngunit para lamang ito sa bagong iPhone 4S. Nainis ang mga gumagamit ng iPhone 3Gs at 4 dahil sinusuportahan ng orihinal na Siri app ang mga ito bago binili at isinara ng Apple. May balita na kaya ng bagong Siri ang 3Gs at 4 pero nagdesisyon ang Apple na hindi ito gawin. 2 dahilan ang ibinigay. Una, para sa marketing lang ito dahil kaunti lang ang nadagdag sa iPhone 4S kumpara sa 4. Maraming customer ang umaasa sa iPhone 5 kaya kailangan nito ng natatanging tampok para mas maging kaakit-akit at iwasan ang pagkadismaya. Isa pa, mahalaga rin ang stability. Nahihirapan ang Apple i-scale ang Siri para sa maraming user. Sa paglimita ng feature sa 4S, mababawasan ang stress sa servers at ang chance na mag-crash ang Siri. Nang inilunsad ang iPhone 4S, may Siri na ang Apple pero marami itong bug at hindi matatag. Imbes na ipagpaliban ang feature, nilagyan nila ito ng beta label bilang babala sa mga customer na ang Siri ay dinidevelop pa at maaring magka-error. Kahit ganun, natuwa ang mga customer sa anunsyo tungkol kay Siri kaya marami ang nag-upgrade mula sa iPhone 3Gs o 4 na baka hindi nila ginawa kung wala ito. Nakatulong ito sa Apple na makabenta ng 4 na milyong iPhone 4S sa 3 araw, higit doble sa benta ng iPhone 4 noong 1 taon. Magandang balita ito para sa Apple, pero naging hamon sa Siri team dahil hindi nila inasahan ang dami ng gagamit ng feature agad. Nagsimula ang ilang linggong laban para hindi ma-overload at mag-crash ang mga server ni Siri. Sinabi ni Williamson, leader ng team ni Siri, naging disaster si Siri matapos ilunsad. Mabagal ito at maraming seryosong bug ang software. Ayon sa isa pang dating empleyado, ang pagpigil kay Siri na mag-crash ay parang digmaan na natalo na agad sa unang araw. Nagsimula ang bentahan ng iPhone 4S. Dahil sa dami ng gumagamit ng feature, hindi na kayanan ng mga server ni Siri ang lahat ng request kaya nagkaroon ng aberya. Nakatanggap ang mga apektadong user ng sagot mula kay Siri na, paumanhin, nahihirapan akong kumonekta sa network. Tumagal ito ng mga 48 oras. Ang unang malaking aberya ni Siri ay naganap 20 araw matapos ilunsad at tumagal ng mga 5 oras. Pagkalipas ng 3 araw, muling naranasan ng ilang gumagamit ang putol-putol na aberya. Nagkaroon ng alitan sa pagitan ng orihinal na tagapagtatag ni Siri at Apple Siri team dahil sinisisi nila ang isa't isa sa hindi matagumpay na paglulunsad. Paulit-ulit na problema ang panloob na sigalot na ito. Iba-iba ang pananaw ng team. Ang ilan gusto gawing online service si Siri at tuloy-tuloy ang pag-improve, habang ang iba ay pabor sa taunang update lang. May gustong agad buksan si Siri para sa developers, habang ang iba ay nagsulong ng delay dahil marupok at di nababago ang orihinal niyang software. Ang problemang iyon ay nagdulot ng panibagong debate kung dapat bang i-improve ang kasalukuyang code ni Siri o kung dapat nila itong gawin muli mula sa simula. Kung babalikan, mukhang maling desisyon ang ginawa ng Apple sa bawat pagkakataon dahil hindi nila kailanman itinapon ang orihinal na code ni Siri. Walang access ang mga developer kay Siri ng mahigit 5 taon at taon-taon lang itong nakakatanggap ng update kasabay ng iOS. Lahat ng ito ay nagdulot ng masamang epekto sa pag-unlad ni Siri kaya inabot ng 2 taon bago ito lumabas sa beta stage. Sa paghahambing, 4 na buwan lang ang FaceTime sa Mac at 5 buwan ang iCloud Photo Library. Ibig sabihin, habang inuubos ng Apple ang 2 taon sa pag-aayos ng sirang code, ibang kumpanya gumagawa na ng voice assistants
gamit ang bagong AI technology. Noong 2014 inilabas ang Microsoft Cortana at Amazon Alexa na parehong cloud-based, kaya parang mga website ang kanilang operasyon. Nasa internet ang codebase nila, kaya pwedeng gumawa ang developers ng custom features gaya ng web page. Kapag ayaw ng Amazon ang feature ng developer, agad nila itong inaalis kay Alexa. Kung may bug ang feature, pwedeng ayusin agad sa parehong araw sa pamamagitan ng update na apektado lang ang code ng feature na iyon. Kaya tulad ng mga website, daan-daang feature ang pwedeng idagdag, i-update o alisin kay Alexa ng sabay-sabay. Ganoon, kung paano ito lumago mula sa 10 lang na domain ng kaalaman noong 2014 hanggang mahigit 1,000 noong 2016 habang si Siri ay nanatili lang sa 15. 10 araw matapos umabot si Alexa sa 1,000 domain, doon lang binuksan ng Apple si Siri sa developers. 5 taon nilang ginawa ang nagawa ng Amazon sa 7 buwan. Kahit mas mahaba ang oras nila, mas malala pa rin ang gawa ng Apple. Tinawag itong Siri Kit at sobrang dami ng limitasyon kaya nawala ng saysay ang suporta para sa third party. Halimbawa, kung wala kang iOS app, hindi ka pwedeng gumawa para kay Siri. Kahit may app ka pero hindi pasok sa 6 na kategorya, hindi ka pa rin pwedeng gumawa ng feature para kay Siri. Kahit natugunan mo na ang requirements, ang magagawa mo lang ay magbigay ng data kay Siri mula sa app mo. Hindi mo kontrolado kung paano magsalita si Siri, paano humingi ng data ang user sa app mo, at hindi ka rin pwedeng gumawa ng bagong domain ng kaalaman. May limitasyon sa memorya, kaya pwede lang i-program si Siri para sa simpleng, mabilis na aksyon, hindi komplikadong gawain. Mas mataas ang processing power na kailangan doon at umaabot ng ilang linggo bago ma-update ang feature na ginawa mo para kay Siri. Kailangang isulat muli ang app code, isumite sa Apple para sa pagsusuri at hintayin ang update sa telepono ng user. Karamihan sa mga problema ni Siri ay galing sa orihinal nitong database, parang bahay na baraha. Kapag may binago kang isang linya ng code, bumabagsak ang sistema. Kaya kapag may bagong parirala o impormasyon, tulad ng bagong presidente, kailangang buuin muli ang buong database na pwedeng tumagal ng hanggang 6 na linggo. Ang pagdagdag ng bagong feature tulad ng karagdagang larangan ng kaalaman ay umaabot ng hanggang 1 taon. Dahil sa mabagal na pag-unlad, hindi maiwasang maiwan si Siri ng mga kakumpetensya. Noong 2016 may 2 pananaw sa loob ng Apple. Ang isa ay naniniwala na ang AI ang kinabukasan ng teknolohiya at ang isa naman ay nagdududa rito. Isa sa mga pinakamalalaking nagdududa ay si Craig Federighi, Senior Vice President ng Software Engineering ng Apple. Para sa kanya, may mga pangunahing problema ang AI na dapat masolusyonan bago sumabak ang Apple. Ayon sa kanya, malaking issue ang katumpakan. Hindi rin kapaki-pakinabang ang feature kung 80% lang ang tama nito. Mas gusto niya ang luma, pero tumpak na rule-based na arkitektura ni Siri. Mabagal ang mano-manong pagprograma ng bawat tugon at datos, pero ito lang ang paraan para masigurong tama ang impormasyong ibinibigay ni Siri. Hindi rin siya pabor sa cloud-based AI dahil hinihigop nito ang datos ng gumagamit at lumalabag sa privacy nila. Mas gusto niya ang lokal na AI sa device kahit di kasing husay dahil pribado ang pakikipag-ugnayan ng gumagamit. May ilang executive sa Apple na nagtangkang kumbinsihin si Federighi na magkompromiso dahil revolusyonaryo raw at mas makapangyarihan ang AI kaysa una nilang akala, pero hindi ito tinutukan at binaliwala lang. Dahil dito huminto ang pag-unlad ng AI. Sa loob ng Apple, naging pangalawang prioridad na lang si Siri dahil ang mga makabagong hardware tulad ng Vision Pro at self-driving na Apple Car ang naging sentro ng kanilang atensyon. Pero noong 2022, binigyan sila ng ChatGPT ng isang napakahalagang reality check. Hindi gusto ng mga tao ang $3,500 na augmented reality headset. Ang gusto nila ay katulad ng gusto ni Jobs, isang assistant na kayang gawin ang kahit ano para sa'yo basta't hihilingin mo lang. Sobrang lumayo na ang Apple mula sa orihinal nilang pananaw na noong sumikat ang mga chatbot, minamaliit lang ito ng Apple. Isang kakaibang reaksyon, lalo na't si Siri ang orihinal na chatbot. Ibig kong sabihin, ang ChatGPT agent ng OpenAI ang mismong gustong maging ni Steve Jobs para kay Siri. Kaya nitong mag-book ng appointments, gumawa ng itineraries, magkumpara ng presyo ng utility providers, magplano ng date nights, gumawa ng slideshows, at iba pa. Huwag niyo sana akong mamasamain. Ang AI tulad nito ay hindi perpekto, pero walang teknolohiyang perpekto. Kung ikukumpara kay Siri,
Sa palagay ko, mas pipiliin ng sinumang rasyonal na tao ang advanced na kakayahan ng generative AI gaya ng ChatGPT o Google Gemini. Noong 2023, napagtanto ng Apple ito at nagsimulang gumawa ng sarili nilang generative AI na nakabase sa malalaking language model. Ang problema, mahigit 5 taon na silang nahuhuli kumpara sa ibang mga kumpanya na naunang nakilala ang kahalagahan ng generative AI noon pang 2017. Isang nakakatakot na sitwasyong tulad ng sinapit noon ni Rim. Noong ipinakilala ang orihinal na iPhone, sinabi ni Steve Jobs na ito ay 5 taon ang lamang sa ibang telepono. Tulad ng Apple ngayon, nabigla rin si Rim. Nagmadali silang gumawa ng touchscreen BlackBerry phone pero nabigo. Sa nakaraang 3 taon, nagmadali ang Apple na gumawa ng sarili nilang LLMs. Pati nga ang Apple Car ay kinansela nila para makatulong ang mga software engineer nila sa AI. Mukhang nagdulot ng permanenteng pinsala ang maling direksyon nila sa pag-develop kay Siri. Dahil sa ngayon, sumuko muna ang Apple sa paggamit ng sarili nilang large language models at pumayag na gamitin ang Gemini LLMs ng Google. Maaaring kailangan pa ng Apple ng ilang taon para tapusin ang sariling AI development at kalaunan ay aalis din sila sa Gemini. Ngayon, hindi pa nila nasasakyan ang sinasabing pinakamalaking teknolohiyang revolusyon mula nang lumabas ang internet. Sa federal na korte noong nakaraang tag-init, sinabi ng isang senior executive ng Apple na maaaring mawala ng saysay ang iPhone sa loob ng 10 taon, kahit gaano man ito kahirap paniwalaan. Maaaring magdulot ng tagumpay o kabiguan ang AI para sa Apple. At base sa pag-unlad ni Siri sa 15 taon, posibleng ito rin ang maging dahilan ng pagbagsak nila. Ako si Greg ng Apple Explained. Salamat sa panunood. Magkita tayo sa susunod na video.